Patuloy ang investigasyon sa umano'y pagtatapon ng toxic waste o nakalalasong kemikal sa Subic Bay ng isang tanker vessel na nagseserbisyo sa mga barkong pandigma ng Amerika. Nangangamba tuloy ang ilang grupo roon na maaaring magdulot ng iba't ibang sakit ang mga duming itinapon sa dagat. Balitang hatid ni Rafi Tima. Dahil sa isang hazard call mula sa mga residente at negosyante ng Subic Bay Freeport, napasugod ang Subic Bay Metropolitan Authority sa isang naval supply depot nitong nakaraang buwan. Tila may oil spill daw kasi sa lugar. Ang nadatnan ng SBMA, daan-daang libong litro ng domestic waste at 760 liters ng bilge water o magkahalong tubig at langis sa tanker vessel na MT Glen Guardian. Of course, we tested the samples there. We had it tested by Subic Water. And of course, the sewage showed very high levels of toxicity. Then there were allegations that it was being dumped in Subic Bay. Binigyan ng sample ng SBMA ang Subic Water and Sewerage Company para magsagawa ng lab tests. Pero hindi pa raw malaman kung toxic o hindi ang mga ito. Gayunman, delikado pa rin daw ang mga ito sa kalusugan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagtatapon ng bilge water sa dagat sa ilalim ng Marine Pollution o MARPOL regulation. Kailangan namang isailalim sa water treatment ang domestic waste bago pwedeng itapon. 3 metro ang layo sa baybayin. Humihingi na ng paliwanag ang SBMA sa Glen Defense Marine Asia, ang Malaysian company na kinontrata ng US Navy na siyang may-ari ng nasabing tanker. Ang Glen Defense Marine Asia ang sinasabing nagtapon di umano ng wastewater sa dagat. My understanding is that the vessel left. Okay. With permission from the port? Well, we're still verifying that, but apparently we were not notified. There are two possible violations here. Seaport, which is movement of the vessels without the proper notice to SBMA. And then number 2 is the ecology. So pati ecology po eh? Yes, ecology. Kasi ang claim nila, it was dumped in accordance with MARPOL. So we have to verify that. Iginit daw ng Glen Defense Marine Asia na hindi sila sakop ng SBMA kundi ng VFA o Visiting Forces Agreement. Pero ayon sa VFA Commission, kung mapapatunayan daw na hazardous waste nga ang itinapon sa Subic Bay at may mga paglabag sa batas ng bansa, mananagot ang mga salarin at di pwedeng magtago sa likod ng VFA. Depending on the type of violation, are supposed to conduct the investigation to determine if there is indeed a violation. And based on that report, the VFA Commission acts on that report. Ang VFA kasunduan sa pagitan ng Amerika at Pilipinas para sa pagpapatuloy ng joint military exercises. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang sakop lang ng VFA ay ang mga US military at civilian personnel na kasama sa military exercises. This company is not US personnel or part of the US armed forces. So it cannot be covered by the VFA. Suspetsya naman ng isang environmental group, malaki ang posibilidad na marami ng kaso ng illegal dumping na hindi lang lumalabas. The problem with monitoring environmental problems such as toxic waste dumping, etc., it really needs a large network of investigators. I don't think the VFA Commission and even the DNR is already capable of doing that. Mostly nagre-rely sila kung ano yung nire-report sa kanila. Nababahala mga otoridad sa mga posibleng sakit na makuha ng mga residente dahil sa itinapon ng umano'y toxic waste, gaya ng skin irritation, asthma at cancer. Rafi Tima, GMA News.